Kumusta mga brad? Alamin natin ang misteryong mensahe sa likod ng kantang Hotel California ng bandang The Eagles. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Hotel California ay masasabi natin na ito ang most iconic song ng bandang The Eagles. Bumenta ito ng halos 167 million copies sa US pa lang at napabilang sa Billboard Hot 100 chart sa loob ng 19 weeks at naging number 1 pa ito. Noong 1978, ang kanta ay nanalo ng Grammy Award para sa Record of the Year. Ang mastermind sa likod ng lyrics ng kantang ito ay walang iba kundi si Glenn Frey, ang frontman vocalist ng banda. Isinulat niya ang kantang Hotel California kasama ang ibang miyembro ng banda na sina Don Henley na drummer at Don Felder na lead guitarist. Bakit nga ba sumulat ang The Eagles ng sobrang misteryosong kanta tulad ng Hotel California? Bakit mabilis na-captivate ng mga music fans ang kantang ito? Ang kantang ito ay tungkol sa isang taong nagmamaneho sa kalsada. Dahil sa napakainit na panahon, nagdesisyon itong magpahinga at may nakita nga siyang isang hotel. Nung pumasok ito sa hotel, dito may sumalubong at bumati sa kanyang isang misteryosong babae. Ang babaeng ito ay dinala siya sa koridor ng hotel. Hindi alam ng lalaki kung saan siya dadali ng babae. Sa kanyang pagtataka, napaisip siya at naitanong sa sarili, "This could be heaven or this could be hell." Habang patuloy silang naglalakad, nakita pa siya ng mga ibang taong naroon at sinabi na welcome to the Hotel California. Ang hotel na ito ay puno ng salamin sa kisame. Sabi ng misteryosong babae, "We are all just prisoners here of our own device." Dito nakaramdam ng takot ang lalaki at biglang tumakbo. Hinanap niyang direksyon palabas at habang tumatakbo, may narinig siyang tinig ng isang lalaki at sinabi, "You can check out anytime you like, but you can never leave." Sinasabi ng ilan na ang kantang Hotel California ay isang metaphor. Sinasabi na ang hotel na nabanggit dito ay hindi talaga literal na hotel, kundi isa itong simbolo ng simbahan sa California. Simbahan na itinatag ni Anton LaVey. Si Anton LaVey ay kilalang founder ng Church of Satan at founder ng reliyon ng Satanism. Siya ang sumulat ng mga libro tulad ng The Satanic Bible, The Satanic Rituals, The Satanic Witch, The Devil's Notebook, at Satan Speaks. Musician din siya at nakapag-release ng ilang album, kabilang na ang The Satanic Mass, Satan Takes a Holiday, at Strange Music. Kaya ang mga satanista ay inaangkin na si Anton LaVey ang nasa bintanang nakasilip sa itaas ng larawang ito at ang larawang ito ang ginamit na back cover sa album nilang Hotel California. Sinasabi na ang kanta ay patungkol sa pag-anib sa isang sikretong asosasyon o simbahan ni Anton LaVey na ang sino mang pumasok at maging kaanib dito ay hindi na makakalabas pa. Kaya sinabi sa huling verse ng kanta, "You can check out anytime you like, but you can never leave." Pero syempre pinabulaanan ng bandang The Eagles na ang kantang Hotel California ay tumutukoy sa satanismo. Ayon sa kanila, ito ay isa lamang metaphor at walang kaugnayan sa anumang reliyon ng satanismo. Ngayon, alamin natin kung ano nga bang nasa isip ng The Eagles habang isinusulat ito. Ang kantang Hotel California ay nagsimula sa Malibu Beach House sa California. Si Don Felder na lead guitarist ay nagbakasyon dito dahil summer noon. Habang nakaupo sa kama at hawak ang kanyang gitara, dito niya unang nabuo ang melody ng Hotel California at nirecord dito sa tape gamit ang 4-track recorder. Binigay ni Don Felder ang tape kay Don Henley na drummer. Pinakinggan ito ni Don Henley at nagustuhan niya ito. Dito na sinimulang isulat ni Glenn Frey ang lyrics para sa melody na nabuo ng kanyang kabanda. Dito sa kanta, inexplain ni Glenn Frey ang feelings niya patungkol sa California. Para sa mga di nakakaalam,
Hindi ganun kapamilyar sa lugar ng California ang ilan sa miyembro ng banda. Kumbaga bago lang sa kanilang lugar na to that time, lalo na kay Glenn Frey. Ang lyrics na to ay hindi lang inspired sa kanilang mga experience, kundi gumuguhit din ito sa mundo ng literature. Ang atmosphere ng Hotel California ay inspired sa nobelang isinulat ni John Fowles na pinamagatang The Magus. Sa interview kay Glenn Frey, sinabi niya, "We take this guy and make him like a character in The Magus, where every time he walks through door, there's a new version of reality. We wanted to write a song just like it was a movie." Dahil sa maraming fans ang na-curious kung totoo nga ba ang hotel na tinutukoy sa kanta, marami ang naghanap dito. May nagsasabi na ito raw ay matatagpuan sa Baja California Sur, Mexico. Ang problema, taong 2017, ang The Eagles ay nagsampan ng trademark infringement suit laban sa may-ari ng Mexican company ng Hotel California Baja LCC. Ang kumpanya naman ay tumugon dito at dinedenay na wala silang ginagawang mali. Ayon sa kumpanya, ang Mexican resort ay nag-operate doon pang 1950 sa ilalim ng pangalang Hotel California. Ibig sabihin, nag-i-exist na ang nasabing hotel 26 years pa bago pa lumabas ang kanta ng The Eagles na Hotel California. At sinasabi pa ng kumpanya na wala silang kaugnayan sa banda. Pero ang argumento naman sa korte ng The Eagles na ang Hotel California Baja ay kinakapitalize ang kanta ng The Eagles sa pamamagitan ng pag-trademark nito sa pangalan ng hotel at ginagamit ito sa pagbebenta ng mga merchandise tulad ng t-shirts, posters at refrigerator magnets. Kiniklaim din ng banda na ang management ng hotel ay aktibong ine-encourage ang mga guest nila na paniwalain na ang hotel na ito ang hotel na binanggit sa kantang Hotel California. Bagamat maraming mga teorya na naglabasan kung ano nga bang nire-represent ng kantang ito, pinaliwanag ng ilang miyembro ng bandang The Eagles sa iba't ibang interviews ang totoong kahulugan sa likod ng kantang Hotel California. Ayon sa kanila, ito raw ay patungkol sa hedonism at self-indulgence ng Amerika. Ibig sabihin, patungkol ito sa mga Americans na walang ibang hinangad kundi ang magpakasasa sa buhay. Ayon pa kay Glenn Frey, it's basically a song about the dark underbelly of the American dream and about excess in America, which is something we knew a lot about. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang na komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.